3. Alam niyo po ba mga kapatid na there is a great blessing in tithing? Puntahan po natin ang Malakay, chapter 3 verse 10. Sabi po dito, bring all the tithes in the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven armies, I will open the windows of heaven. I will pour out blessings so great you won't have enough room to take it in. Try it, put me to the test. Mga kapatid, ito pong verse na to is very powerful. Bakit po? No? Because it shows, number 1, obedience, promise of provision, and number 3, God's invitation to test Him. Sabi po ulit, no, sa talata, bring all the tithes in the storehouse. Ano po ba yung tithe? Yung tithes po, ito po yung 10% ng lahat ng binibigay ng Panginoon po sa atin. No? And then sabi po dito, bring all the tithes. So, ibig sabihin, hindi po malami. All. No? Buo po. No? Tuwing nagbibigay po tayo ng tithes, hindi po ito tungkol sa pera lang. No? It's a declaration of faith na si Lord yung ating source at siya po yung patuloy na magpapagawa. And dito po, pinapakita rin po natin yung ating pagmamahal po sa Panginoon. Para po tayo mga lalaki, di ba? Paano natin sasabihin sa ating mga asawa na handa natin ibigay yung buhay natin sa Kanya? Kung yung sweldo natin, hindi natin kaya ibigay. So, pero tanda po natin mga kapatid ko, hindi kailangan na Lord yung pera natin. Ang gusto po niya, yung ating obedience. At yung tithing po, paalala po yan na lahat ng meron tayo ay galing po sa Kanya. At sabi po, no, bring all the tithes into the storehouse. Ano po ba yung storehouse? Ito po yung ating church. Bakit po kailangan dali ang tithes sa church? Kasi po, dito sa church, dito nagtutuloy-tuloy ang gawain ng Panginoon. Diba? Ang pangangaral, ang discipleship, ang mission, at ang pagtulong sa mga nangangailangan. So, tithe sustain the ministry in God's word. And then number 2 po, God promise of provision. No? So sabi po dito, if you do, I will open the windows of heaven, I will pour out a blessing so great, you will have enough room to take it in. No? So sa Tagalog po, sabi, subukan ninyong gawin ito kung hindi ko ibuo sa inyo. No? At kung hindi ko buksan ang mga bintana ng kalangitan at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala. So, sino po ba rito gusto makaranas ng masaganang pagpapala? No? So, amen po. No? So, ibig sabihin po, hindi po tayo hiningan ng tithe ng Panginoon para magkulang, kundi para ma-experience ang abundance. And then sabi rin po sa Proverbs chapter 3 verse 9 to 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits, then your barns will be filled to overflowing. Overflowing, no? So, ibig sabihin po, kapag inunan natin si Lord sa ating tithes, siya mismo yung magpupuno po sa atin hanggang umaapaw. Overflowing, no? And then number 3 po, God's invitation to test Him. Sabi po ulit sa talata kanina, try it, put me to the test. No? So, mga kapatid, no, alam niyo po ba na this is the only place in the Bible kung saan sinabi ni Lord na subukan niyo ako. No? Try me. No? Kasi po in other areas, testing God is a sin. Pero pagdating po dito sa tithing, si Lord mismo, no, yung nagbigay po ng open challenge. Sabi niya, try me, I dare you. Give your tithes and see how I will prove myself faithful. So, ibig sabihin po, si Lord, handa po niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa mga nagtitiwala po sa Kanya. Kaya kung nagdadalawang isip ka po, kapatid, kung hesitant ka pa rin, no, sa pagbibigay, ito po yung invitation sa inyo ni Lord. Test me, put me first, and see my blessing. Tandaan po natin mga kapatid, tithing is not about money. It's about trust. It's about putting God first. No? Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 21, where your treasure is, there your heart will be also. So ngayon po mga kapatid, habang dinadala po natin ang ating tithes, gawin po natin ito with faith, with joyful heart, and expectation. Dahil ang Diyos na nagbigay po sa atin ng lahat, ay siya rin po nangangako na magbubukas ng mga bintana ng kalangitan para sa atin. Amen. Amen.